ang karugtong ng kwento. Handa na si Marcus para sa kompetisyon nila ni Dale. Marami rin ang tao sa swimming hall upang manood. "You can do it, bro. We're here to support you." Saad ni Edmond sa kapatid, saka tinapik sa balikat. "Thanks, kuya." Maikling tugon ni Marcus, saka tumingin sa gawin ng katunggali. Nakapwesto na rin si Dale, ngunit malayong agwat nilang dalawa. Hindi mawari ni Marcus kung bakit ganun na lang sila kalayo sa isa't isa, gayong dalawa lang naman silang maglalaban. Napailing siya at napabuga ng hangin. Marami ang tao roon dahil binuksan sa mga gustong manood. Ayon kay Dale, nais umano nitong masaksihan ng marami kung paano talunin ng tulad nito ang isang world title holder. Ngunit walang kamalay-malay si Dale na karamihan sa mga taong nandoon at nakapalibot ay mga NBI agent na pawang mga nakasibilyan. Maya-maya ay pumwesto na ang magbibigay hudyat sa pagsisimula ng kompetisyon, kaya sandaling tumahimik ang lahat. Bumilang ng 3 ang lalaking may hawak ng signal gun. At pagkatapos ng bilang ay pumutok na yon na siyang hudyat ng pagsisimula ng laban. Sabay na tumalon sina Marcus at Dale. At sa pagkakataon na yon ay nagsimula ng umingay ang mga manunood. Most of the noise, cheers for Marcus. Hindi lingid sa kaalaman ng mga nakararami kung sino ang binata dahil ilang gintong medalya rin ang inuwi niya para sa bansa mula sa iba't ibang categories ng swimming. Habang nagtutunggali ang dalawang manlalaro ay unti-unti nang pinapasok ng mga NBI ang bawat kwarto sa gusaling yon. Kasama ng mga ito ang ama ni Anne upang mabilis na mahanap kung saan tinatago ang babae. Nasa isang pasilyo na ang mga ito nang agad harangin ng mga kasamahan ni Dale. Humarang din ang ilan sa tauhan ng lalaki sa pinto na naroon. "Nasaan ang anak ko?" May otoridad na tanong ni Mr. Arellano sa mga lalaki. Pawang mga armado. "Hindi pa tapos ang laban, kaya hindi pa maaring kunin ang babae." Maring sabi ng isang lalaki. "Mari ba naming makita ang kwarto na yan?" Wika ng isa sa mga NBI at akmang lapitan ng pinto, subalit nagalit ang mga lalaki. "Sinabi ng bawal eh." Galit na sabi ng nasa harap na lalaki, saka malakas na hinablot ang braso ng agent at tinulak palayo sa pinto. "Mga bro, bawal raw. Tumawag na kaya tayo ng NBI para buksan yan." Pilyong turan ng isang agent. Humugot ng baril ang isa sa mga kasamahan ni Dale, subalit naunahan pa rin ng mga NBI sa pagtutok na noon ay nasa likuran ng mga ito. Pinalibutan nila ang mga armadong lalaki. "Ibaba ang mga baril ninyo, mga NBI kami," sigaw ni Brice sabay labas ng mga ID. Tumiklop naman ang mga tauhan ni Dale at agad pinaghahagis ang mga baril saka nagtaas ng mga kamay. "Pusasan ng mga yan," utos ni Brice. "Men, pasukin ang kwarto." Dugtong pa nito na nilingon ng ilang agent na nasa kaliwang bahagi ng pasilyo. Sinira nila ang pinto para makapasok, ngunit walang tao roon. "Haluguhin niyo lahat ng kasuluk-sulukan dito," utos muli ni Brice. "Sir, positive. Delianes is a user." Wika ng isang agent na nakakita sa mga kagamitan sa pag-inject ng pinagbabawal na gamot. The agent wore a pair of gloves bago dinampot ang mga paraphernalia na nasa ibabaw ng lamesa. "Sir, I need to find my daughter," singit ni Mr. Arellano. Bumaling si Brice sa mga nakaposas. "Where's Miss Arellano?" tanong ni Brice sa isang lalaki, subalit hindi nagsasalita. Habang abala ang mga NBI ay nasa kalagitnaan na ng paglalangoy ang dalawang lalaki. Marcus tasted something from the water. Para bang kay sama ng lasa. Also, he felt something on his throat nang aksidenteng nalunok ang tubig. Dahil iniiwasan niya na mangyari yun, but accident always happen.
After a few moments, ay lumalala ang pakiramdam niya. Kaya hindi na niya namalayan na nakalayo na si Dale. Kaya binilisan pa niya hanggang sa naabutan niya itong muli. "Marcus, may laso ng tubig na nilalanguyan mo," sigaw ni Edmond sa kapatid. Dale started to panic. Shit, how did they notice? Sa isip nito, ngunit patuloy pa rin sa paglalangoy. Tumigil sa paglalangoy si Marcus at tumingin kay Dale na mabilis na umahon. "Kuya, don't let him go," sigaw ni Marcus saka mabilis namang umahon at agad tumakbo para sundan si Dale. Hinabol ng mga kaibigan ni Edmond si Dale, subalit hinarang ang mga ito kaya nipilitan na silang makipagsapakan. Sinalubong naman ni Grayson si Marcus upang ibigay ang tuwalya sa binata. "Paano ninyo nalaman na may laso ng tubig?" usisa ni Marcus na bahagyang hinihingal. "Somebody told us, pero umalis din kaagad. Hindi namin nakuha ang pangalan niya dahil nagmamadali," tugon ni Grayson. "Kaya pala, kakaibang lasa at amoy ng tubig. Teka, si Ann," tura ni Marcus nang maalala ang nobya. Saka mabilis na tumayo at tumakbo papasok sa loob. Sumunod naman ang tatlo sa binata. Nagsilabasan ng mga NBI, subalit hindi sila makagalaw ng mabilis dahil sa mga nagkakagulo na rin ang mga tao roon. Napamura si Dale. "Paano tayo napasok ng NBI?" Galit na tura ni Dale sa mga kasamahan nitong nagsabi na may mga NBI at hinuli ang iba nilang kasama. "Si Ann?" tanong nitong muli. "Nasa getaway car na, boss," tugon ng isang lalaki. Dumaan sila sa secret exit ng gusaling yun. Walang kaalam-alam ang mga ito na may sumusunod sa kanilang mga NBI. Tinawag naman kaagad ng mga agent si Breeze na may getaway car na gagamitin ang mga suspects. Yun nga lamang ay hindi nito alam kung saan parte dahil wala naman silang nakitang sasakyan sa likod. "Tito Breeze, si Ann po nasaan?" Humahangos na tanong ni Marcus. "Men, palibutan ang gusali," utos ni Breeze, saka bumaling sa binata. "Marcus, may nilabasan raw sila Dale. At may getaway car umano silang gagamitin. Ayon sa tao kong nasa malapit sa kanila. Nasasakyan na yun daw si Miss Arellano," tugon ni Breeze. Mabilis pa sa kidlat bumaba si Marcus. Nakasalubong niya sina Edmond. "Kuya, ikaw na ang sumama sa akin to drive my car." "Biglang sumama ang pakiramdam ko," saad ni Marcus sa kapatid. Pagkatapos ay binalingan si Grayson. "Bahala ka na, kina Jill at Ashley. Nasa NBI naman ang nanay ni Dale," saad niya rito. Tumango na lang si Grayson. Pagkatapos nun ay mabilis na silang lumabas. Diretso sa parking lot kung saan nandoon ang sasakyan. Itinimbre na rin ni Breeze sa mga pulis sa Batangas na maglagay ng mga checkpoint sa lahat ng pwedeng daanan ni Dale. Nakita naman ng magkapatid ang papalayong Maroon Revo X. Walang sinayang na sandali si Edmond. Pinasibat nito ang sasakyan para habulin. "Sorry na lang sa boyfriend mo, Ann," mapang-uyam na wika ni Dale at sinundan na naman ng malademonyong tawa habang mabilis ang tagbo ng sasakyan. "Hindi ka talaga marunong tumupad sa usapan, hayop. Mandaraya ka talaga," anas ni Ann. "Shut up. Look what I got from his backpack." Bulyaw nito, saka pinakita ang frame at hinalikan pa yon. "Boss, parang sinusundan tayo," saad ng driver maya-maya. "Bilisan niyo pang pagmamaneho," matigas nitong utos. "Dehado tayo, boss. Nakilala ko ang isa sa mga kasama ni Mr. Montecristo. Isang car racer na kapatid niya. Kahit hindi sports car ang gamit, tiyak na maaabutan tayo." Tura ng driver ni Dale, halatang nagpapanig na ito. "Tarantado, bilisan mo na lang," anas nito sa driver. Sinunod na lang din nito ang utos ni Dale kahit nanginginig na ang mga kamay at nangangatog ang mga tuhod. Sumunod na rin ang mga NBI. Dalang mga kasamahan ni Dale
na unang nahuli. Boss, checkpoint! Turan ng driver ni Dale. Huwag mong itigil, gago. Iiwas ang mga yan. Utos ni Dale na parang isang asong ulol. Napasigaw si Ann ng malakas nang bumangga sila sa harang na inilagay ng mga pulis. Napamura naman si Marcus nang makita ang nangyaring yun. Sobrang nag-aalala na kay Ann. Maya-maya ay biglang iniliko ni Edmond ang sasakyan. Kuya, bakit umiba ka ng daan? Nagtataka niya ang tanong kay Edmond. Shortcut Brad, trust me, okay? Tugon ni Edmond. Baka makalayo sila. Nag-aalalang turan ni Marcus. Don't worry, sa isang resort ang tinutumbok nila ngayon. Kaya uunahan natin sila doon. Nakangising wika ni Edmond at muling binilisan ang tagbo ng sasakyan. Nagtiwala na lang si Marcus sa kapatid. Hindi niya kabisado ang Batangas. Kumpara rito na hari ng kalsada katulad ng kanilang ama. His friends call him Edmond, a man without fear. Tinawagan na lang ni Marcus si Brice upang sabihing sundan lang ang sasakyan ni Dale. Tumawag na rin sila ng mga pulis ng Batangas para mapabilis ang pagtugis. Nakakaramdam na si Marcus ng pananakit ng tiyan at lalong tumitindi ang nararamdaman niyang pagkahilo. Inihinto saglit ni Edmond ang sasakyan. Why? Tanong ni Marcus. Mahahalata nila tayo kapag nagpatuloy agad tayo. Hintayin natin sila. Dito muna tayo. Tugon ni Edmond. Hindi naman nagtagal ay narinig na nila ang ugong ng humaharurot na sasakyan. See? Sambit ni Edmond nang nakita ang sasakyan. Hindi na nakapagsalita si Marcus dahil muling pinaharurot ni Edmond ang sasakyan at agad sinundan ang sasakyan ni Dale. Isang resort nga ang pinasukan ng mga ito. Lumabas ang dalawang lalaki mula sa Revo. Pagkatapos ay si Dale. Hawak si Ann. Kulang na lang ay kalad ka rin ito. Let me go, ano ba? Pagpupumiglas ni Ann nang pinilit hinihila ni Dale para sumama. Kitang-kita yun ni Marcus. Kuya si Ann. Bulalas ni Marcus. Akmang bababa subalit pinigilan ni Edmond. Bro, may mga baril sila. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Wala tayong laban. We'll wait for Tito Brice. Saad ni Edmond. But, kuya, Ann is in danger. Baka kung anong gawin sa kanya. Puno ng pag-aalalang sabi ni Marcus. Susundan lang natin sila, pero hindi ka pwedeng magpakita. Saad ulit ni Edmond, saka sila umibis mula sa sasakyan. Hindi pa man sila nakakalayo, ay dumating na rin ang mga NBI. Humingi sila ng magagamit na pangdepensa at hindi naman ipinagkait nito ang bagay na yun. Mabilis tumakbo si Marcus matapos isiksik sa kanyang tagiliran ang baril na binigay ni Brice. Hindi naman alintana ang hilo na nararamdaman niya. Humabol na lamang si Edmond sa kapatid hanggang sa loob ay kinaladkad ni Dale si Ann. Bitiwan mo ko, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin ha? Muling pagpupumiglas ni Ann. Let her go! Sigaw ni Marcus. Napalingon si Dale. Hinugot nito ang baril sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay tinutok kay Ann. Sige, lumapit ka. Nang makita mo kung paano sasabog ang bungo ng pinakamamahal mo sa harapan mo. Banta nito. 3 baril ang nakatutok kay Marcus. Nagkagulo na rin ang mga turistang nasa beach dahil sa nangyayari. Hayop ka, Dale. Let my daughter go! Sigaw naman ni Mr. Arellano. Isa ka pa. Akala ko ba magkakampi tayo, ha? Traidor ka. Sigaw ni Dale kay Mr. Arellano. Kahit kailan, hindi ko ipapakain sa buhaya ang anak ko. Sigaw naman pabalik ng ama ni Ann. Traitor! How could you do this to us? Anas ni Dale at lalong nanlisik ang mga mata nito. Dumagdag pa ang bawal na gamot na dumadaloy sa ugat nito sa mga oras na yun. Tumupad ako sa usapan, Dale. Kahit kapalit ay ang pagkasira ng pamilya ko.
At ang masakit tanggapin ay yung pinagkatiwalaan ko kayong mag-ina. Pero hindi kayo nakontento. Pinatay ninyo ang asawa ko. Hindi na napigilan ni Mr. Arellano na ibunyag ang katotohanan. Papa? What do you mean? Nauutal na tanong ni Anne. They killed your mom. Nilason ng nanay ni Dale. Tinakot nila ako, kaya ako hindi nakapagdemanda. At ang inakala mong kasal namin ng ina ng gagong iyan ay peke. Tugon ni Mr. Arellano. Liar! You will pay for this, Mr. Arellano! Banta ni Dale. Let go of my daughter! Sigaw ulit ni Mr. Arellano. Papa, Marcus, help me please. Pagsusumamo ng dalaga. Anne, listen, calm yourself, and think about what you learned in self-defense, okay? Mahinahong tura ni Marcus. Medyo nalalabo na ang paningin ng binata, pero nilalabanan niya yun. Tumikit naman ang dalaga kahit luhuan. Mr. Llanes, sumuko ka na lang ng maayos at harapin ang mga kaso mo. Sigaw ni Breeze. Huwag kayong makialam. Sigaw pabalik ni Dale. Wala kang matatagbuhan. Nakapalibot ang mga tauhan ko sa'yo. Turan ulit ni Breeze. Kuya, tumitindi ang pagkahilo ko. Bulong ni Marcus kay Edmond. Relax. Bulong naman pabalik ni Edmond. Parang hinahalukay ang sikmura ko. Sabi ulit ni Marcus. Maring epekto na yan nang nainom mong tubig ng pool na may lason. Saad ni Edmond. Hindi ito pwede. Kailangan nating makuha si Anne. Saad ni Marcus. At habang patuloy sa bulungan ang magkapatid, ay kumilos naman si Anne. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mailigtas na kaya si Anne? Abangan ang karugtong